Magandang gabi ho mga boss, mga friend, daming ganap na naman. May nakakatuwa, may nakakainis, may ewan. Putik yan, mamaya magkulab tayo. Ito 4 sa 16 na wanted in flood control project. Lana. Sa ibang bansa na raw, pakinggan natin. Meron itong 7 hours ago, meron itong 10,800 views. Pakinggan. 4 sa 16 na individual na may arrest warrant sa flood control project anomaly nasa ibang bansa at Bureau of Immigration naka-heightened alert na. Narito ang balita nga kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars. Birth at May kinumpirma ng Bureau of Immigration na 4 sa 16 na individual na pinadalhan ng arrest warrant kaugnay sa umunoy irregularidad sa mga flood control project ay kasalukuyang nasa labas na ng Pilipinas. Batay sa travel reports ng ahensya, kinibilangan ito din ng dating Congressman Rizaldico na patungong Singapore noong August 6. DPWH OIC Planning and Design Division Chief Montresix Tamayo na patungong Qatar noong November 15. Canwest Incorporation President at Board Chairman Aderma Angeli Alcazar na patungong Australia noong October 2. At gayon na rin ang treasurer na si Cesar Buenaventura patungong UAE noong nasa kaparehong araw. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony. Dagdag mo na si Bunuan, si Bato. Yan ba? Si Bantag, di 4, 5, Bantag, si Bato, 6, si Bunuan, 7, si Cassandra Leong, 8, si Harry Roque, Siyam. Putik yan. Natay tayo dyan. Yado, naka-heightened alert na ang lahat ng kanilang immigration officer sa mga international at airport at seaport sa buong bansa. Habang naka-encode na rin sa centralized derogatory database ng ahensya ang pangalan ng lahat ng individual na may warrant upang agad silang ma-flag. Hindi ba kayang mga friend? Total, alam naman nilang akusado yan Marami naman pera gobyerno para pabantayan muna yan kung habang hindi pa nabibigyan ng arrest warrant. Tutukan na. Hindi kung kailan nandyan na nga yung arrest warrant, wala na. Di ba? Kahit ulo. Ma-verify at ma-respondihan oras na tangkaing pumasok o lumabas ng Pilipinas. Direct naman ni Viado na nakikipag-ugnayan na ang BI sa mga law enforcement agency upang matiyak na hindi na agad itong may papatupad ang warrant of arrest sakali magpakita sa alin ng port ng bansa ang naturang mga individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang radyo. Pero may nakakatuwa naman. Kasi may nahuling isa. Ito. Nang may warrant po kayo, bakit hindi na lang kayo sumuko? Hindi, susunod naman talaga. Kaso? Pwede sa lawyer na lang. Lawyer niya na lang. Kasi sila naman. Okay, pero gusto mo talagang sumuko? Yung inabutan pa kayo ng NBI, pasok na kayo? Pasok. Ano ba naman mga tanong yan? Pero sir, gusto mo na talaga. Nadakip to. Taga Cavite raw to pero sa Quezon City na uli. At ang pinagtataguan niya, ang nagtatago sa kanya, politiko. Tuloy. Pasok na kayo. Pero kung pasok na kayo, sir, bakit kayo gumagamit ng mga paraan para hindi kayo ma-detect? May burner SIM, may burner phone. Wala po, hindi po kami magandang. Hindi po yung pagpaparang po. Tanda na Alam mo, 30 years na raw to sa gobyerno. To? Mataas din ang katungkulan nito sa DPWH. Panayam kay DPWH, Mimaropa Engineer, Dennis Abagun. Patakas. Hindi gano'n. Kasi ayan na nga po yung damit ko. Didiretso na ako. Saan? Diretso sa Patakas. Ano ka ba naman? DPWH, Mimaropa Engineer. Yan. Abogado. Pero kung susuko kayo, kanina ba dapat kayo susuko? Attorney ko po ang sa akin. Attorney nyo? Siya na lang po ang bahala daw.
Okay. Anong pakiramdam niyo, sir, ito? Nadidiin po. Nakaposas na to, ha. May mga tanong to. Anong pakiramdam nyo, sir, nadidiin? Siyempre, sama. Natatawa ako sa tanungan dito, eh. Kayo dito sa flood control? Wala naman. Kasi wala naman akong nagawang masama ko. Ginawa ko lang naman po yung trabaho. Okay. Wala naman daw siyang ginagawang masama, eh. Ginawa lang daw yung trabaho. Hindi yung pagmumukha, oh. Para nanloloko pa, oh. Tatawa-tawa lang, eh. Pero can you say, sir, kung kumita ka kayo dito sa mga flood control projects? Hindi kayo kumita? Siyempre, alam ka naman sabihin, kumita. Kaya natatawa ako sa mga tanong, eh. Ay, ako, tuloy. Wala kayong nakikitang mali nyo ginawa? Wala. Inosente po kayo? Incentive po kayo. Siyempre, alam ka naman sabihin niya, sakit na ulo. Ba't ang mainstream media to? Tanong yan. Kumita po kayo? Hindi. Ano na sabihin kumita? Mukha, para nakakaloko pa, eh. Siyempre, wala kang makukuha dyan. Tuloy. Okay. Pero yung mga nasa taas yun, sir, alam nyo may ginagawa sila? Hindi naman po kami nag-uusap niyan. Kasi trabaho lang po ko sa office. Wala ako kayo napapansin, natutulog ka na abutan ng pera, malay-maleta, na pera. Wala kayo nakikita. Siyempre, wala. Pero mataas na po yung rango nyo sa DPWH, sir. Ay, wala. Kahit tanongin po minsan, wala po talaga tayo. Willing kayong magpa-sign ng waiver sa bank accounts? Opo. Wala namang problema. Wala naman po kung ano. Ilang years na po kayo sa DPWH? 33. 33 years. 33 years old. Okay. Sige, sir. Salamat po na marami. Thank you rin po. Sana tulungan nyo rin kami in another way. Para na hindi lang po sa baya sa akin. Yun lang po ang gusto namin. Kaya yung fair, kaya. Tsaka fair na pagtingin sa tao. Opo. Kasi nagtatrabaho lang naman din kami. Pero if ever, sir, willing ka ba na maging witness o magsabi ng mga impormasyon na meron pong, na makakatulong po sa kaso? Wala po. Sa totoo lang, wala po talaga ano dyan. Sa mga ganyan ng mga investigation. So, malinis ka, sir, ang claim mo? Siyempre, Wala kang ginagawang kahit anong kasalanan, sir? Wala. Wala. Hindi naman, wala namang maniniwala sa akin. Pero, bahala na po. Sabi niya, wala naman maniniwala sa akin, sir. Bahala na kayo, sabi niya. Pero ito mga pre, pag diniinan tong tong engineer na to, no? Marami yung cellphone na recover doon sa bahay niya, eh. Tinatago siya ng politiko. Oo. Kaya maraming mapipiga dito. Kung talagang mga friend. Ito mga boss, yung bahay ng politiko na pinagtaguan nitong engineer na walang kasalanan, malinis. Ito. Bahay kung saan naaresto ng mga tauhan ng NBI TID at NBI National Capital Region o NBI NCR. Ito nga si Engineer Dennis Abagon, OIC ng iba't ibang mga dibisyon sa may bahagi ng DPWH Mimaropa. Isa siya sa mga inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay sa flood control projects. Alam niyo mga kapuso, dito siya nagtago, no? Pakita ko lang sa inyo itong pinakabahay. So medyo malaki-laki na. Dito may salamin, may TV, may second floor. Malaki talaga. Centralized yung buong bahay centralized. Yung mga aircon na nakatayo doon sa kinatatayuan ni Jan Consulta ba to? Ang aircon yung mga aircon na nakikita nyo sa bangko, yung mga nakatayong ganun, malaki talaga. Centralized yung buong bahay. Bahay nga raw ng politiko, eh. Kaya marami hong mapipiga rito. Kasi kanino talaga yung bahay. Yung mga cellphone na communication niya, maraming nakakuha cellphone dito kay Tanda, eh. Tuloy. At ito yung lamesa, dining table, no? At dito yung kanya mga sofa. So dito mga kapuso, ito yung dalawang kasama ni Engineer Abagon na inabutan, no? Nung siya inaaresto
kung kaya sila rin ay nakaposas dahil sila ay kakasuhan ng reklamong obstruction of justice ayon sa NBI dahil kasama nila, in custody sila ng isang tao na pinaghahanap ng ating batas. At alam niyo ba mga kapuso, isa sa mga napansin ng NBI TID at NBI NCR nung sila pumasok dito sa bahay ay itong mga bintana mga kapuso, pansinin niyo, no? Imbis na bukas na exposed, no, para makapasok ang ilaw, liwanag sa bahay, ay natatakpan na ng mga kalendaryo, no? Kita-kita natin dito mga kapuso, no, ito. So marahil ito ay para matakpan yung view, no, dito sa loob ng bahay at hindi makita yung kanilang galawan at kung sino nasa loob ng bahay. Dahil nga dito nga sa nagiging pagpatago ni Engineer Abagon. At mapapansin din natin mga kapuso, dito sa iniimbentaryo ngayon ng mga NBI na mga gamit, ay kita natin, no, ito yung damit, meron din mga gamot, at iba pa mga personal effects na kasama sa gamit, sa bag ni Engineer Abagon nung siya ay abutan dito, no? So marahil, well, ang sabi ni Engineer Abagon, siya raw dapat ay susuko na, pupunta lamang sa kanyang abogado, nag-aantay na lamang ng final advice, no? Pero ayon sa NBI, meron din naman silang theory na maaaring itong ginagawa ngayong pag-iempake ni Engineer Abagon ay para lumipat at makapagtago sa iba pang area, no, na malayo dito sa Metro Manila. Ang isa sa mga kapansin-pansin mga kapuso na napansin ng NBI, no, na nagsagawa ng operasyon na to ay bukod na sa kanyang mga personal effects na meron na siya naka-empaking mga damit at gamit, dito sa kanyang mga cellphone na na-recover sa kanya ay agaw pansin mga kapuso. Puta, mga cellphone no? Itong isang, no, brand new na bagong biling SIM card at isang analog na cellphone, no, hindi smartphone. Ito mga kapuso, lalapit ko. Yan. So, ito yung SIM card, ito yung analog na cellphone, yung kulay puti, no, na maliit. Yan, salamat sir, no. So yan, kita natin mga kapuso. So yun yung na-recover dito sa ating suspect. At ayon sa NBI, maaring itong mga gamit daw na ito ay burner SIM at burner phone na sa pagnanais nitong si Dr. Abagon or Engineer Abagon na makaiwas sa trace o para hindi matetect bago yung kanyang SIM card at hindi malalaman na siya pala yung may gamit ng number na yun. So lahat ito ay pinag-aaralan na ngayon ng NBI, nakasagawa sila ng mas malalim na investigasyon lalo na sa mga taong tumulong, no, na magtago siya, no? At kabilang na dyan itong ating bahay na titirikan na pag-alaman, no, ng mga kapuso ng NBI NCR at NBI TID, at syempre kasama din dyan yung effort ng Public Corruption Division at NBI Cybercrime Division, na itong bahay na ito ay itong pinagkataguan ni engineer ay isang bahay na pagmamay-ari ng isang politiko. Oo, yes, mga puso, isang politiko ang may-ari daw ng bahay na ito ayon sa ating mga nakausap sa NBI. So kung sino yung politikong yan ay ating aalamin sa pagpapatuloy ng investigasyon na sinasagawa ngayon ng National Bureau of Investigation. At kakibat niyan, nandoon ng anunsyo nga, paulit-ulit na paalala at apela, mensahe galing sa NBI, sa pamumuno ni NBI Director Lito Magno, na doon sa mga at large ay mangyaring mas mabuting sumuko na lamang agad-agad at para magkaroon ng pagkakataon na maging maayos yung kanilang pagpunta sa custody ng mga otoridad, dahil baka may mangyari pa rin untoward incident sakaling sa labas sila, no, maabutan, no. So tulad nga nitong nangyari to kung saan dawit pa sa kasong obstruction of justice yung kanyang mga kasama nang siya ay maaresto.
So, magbabalik tayo sa iba pang mga detalye mula rito sa Kansas City. Ako si John Consulta. Bitin pa. Hindi pa sinabi kung sino yung politiko. Ito yung mga friend, no? Yung interview ni Idol Carmina Constantino dito kay Victor Rodriguez na ito. Pakinggan nyo, ha? Ano to? Matindi na rin ang sapak na ito. Former Executive Secretary Vic Rodriguez there joining us. Maraming salamat po. Mahirap po ang aking kalagayan. Well, unang-unang po, hindi po tayo nakapagtrabaho. Nabubuhay po tayo sa counting savings natin na alam naman natin na mauubos na rin. Pangalawa, nawalay po ako sa aking 2 anak. Alam niyo ba ho, sa isang taon, isang araw at kalahati. Joining us. Maraming salamat po. Watched your interview several times, your live streams as well. You've been calling for transparency and accountability. At one point, you even said, wala namang masama sa pag-ako ng pagkakamali. Again, not verbatim, but in so many words, you said that. Ayusin lang ang investigasyon, you said that as well. But how did you go from there to calling for the president to step down? Ang linaw-linaw na eh. Ayaw-ayusin yung investigation, pinagtatakpan yung mga alyado every time na may lalabas at magsasalita, ang laging sasabihin lang, destabilizer o kaya hinuyog-yug ang gobyerno. Again, corruption is destabilization. But that's where it gets tricky, Attorney Rodriguez, because who stands to benefit from your call for the president to step down? The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people... Gago, no? Ang ganda ng mga tanong ni sino magbe-benepisyo kung bababa si Marcos? The Filipino people para matuldukan na itong korupsyon na to. Putang ina, ikaw ang nagluklok dyan. Ha? Victor Rodriguez, ikaw ang nagluklok mismo dyan. Ikaw ang aso ka niyan, ha? Kung tutusin mo. Diba? Nung panahon na natalo si PBBM, ba? Itong may sapak na rin yata ito eh. Oo. Ito ang walang, sa loob ng 6 na taon na pagpupo ni BP Leni Robredo, kasama niya yung si Comelec, si Garcia. Silang dalawa, ang pinagtutulungan nila na wala silang sinisigaw kung hindi nandaya si BP Leni at nadaya yung kanilang kliyente. Mabuti na lang, magaling si Attorney Mac. Oo, yung election lawyer ni BP Leni. Come to the point. Talagang hindi nila tinantanan yung buong 6 na taon. Talagang walang ginawa itong si Garcia na ito saka itong si Rodriguez na ito. Kundi magngangak-ngak na dinaya yung... Come to the point, nagpabilang nga sila ng balota, di ba? Backtrack tayo. Pinabuksan nila yung mga ballot boxes, di ba? At sila pa mismo ang namili kung anong gusto nilang buksan na balota na sinasabi nila na nagkaroon ng dayaan doon sa ballot box na yun. Pinabuksan nila. So, nabuksan. Ang laki nga ng ginastos ni BP Leni, pero yun nga, maraming nag-donate kay BP Leni. Mahal pala yung magpabukas ng balota. Buti na lang, maraming nag-donate. Diba? Oh. Nung nabuksan yung mga balota, lumaki pa yung lamang ni BP Leni. Kaya nga sabi si BP Leni pa nadaya sa pinabuksan nilang balota. Mas lumaki pa yung lamang. Nas nadagdagan. Pero ayaw pa rin nilang tumigil ng kangangak-ngak na nandaya si BP Leni Robredo. Come to the point, sabi nga ni BP Leni Robredo, sino bang may tatak na ng mandaraya? Mga ganun na salita ni BP Leni nun eh. O tuloy mo, Victor Rodriguez. Stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down, when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, deaths of countless deaths of your countrymen, Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? I'm talking about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Na mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the Constitution. Kalaya mo nasabi niya pa yun, no? Na itong vice presidente ito, mas malaki pa ang naging boto sa Pangulo. Kasi 32 million nga raw yung boto nito si Sayad, di ba? Ang layo na ng mga sagot eh. Talagang mukhang wala na rin sa hulog to.
Tingnan mo, oh. Oh. Tsura, oh. No? A loop or constitutional orbit. But here's the thing. Vice Here's the President, thing. By the rule on succession, when the President is no longer capacitated to govern, the Vice President shall assume the role of the President. But Ibig mo sabihin, capacitated mag-ano si ano? Si Sara? Anong klaseng utak naman to, puta? Gago rin, ano? Eh, si Sara Duterte ang mukhang may sapak. Sabi nga ni Montulfo. Di ba? Oh, mabuti na lang. Dapat lang na hindi mag-resign si PBBM. Bakit? Eh, luka-luka ito ipapalit. Ipapalit niya eh. Pag nag-resign si PBBM, luka-luka na ito uupo. Lalong kawawa ang bayan. Pero ito, talagang, oh, ito, nung nanalo si PBBM, ang ganda ng pwesto na ito sa Malacanang. Kaso, may mga anomalya na ginawa. Kaya tinanggal siya. Oo, parang naghari-harian na siya eh. Dahil yun nga, kung akala niya, kaya niyang paikutin talaga si Bongbong dahil yun nga, alam naman natin, di ba? Kasi Bongbong nga eh, hindi nakapagtapos. O, tuloy. Wala kang magagawa ron, hindi ko inimbento yun, hindi mo inimbento yun, iyan ang ating saligang batas. But how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam kong alam mo na walang iniisip. Tignan mo yung sagot, ano, no? Sa totoo lang, mga friend, no? Tapos natin sagot itong baliw na to. Baliw rin eh. At clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo, ba't hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa? Ang aking tugon doon sa iyong katanungan, kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente umiiral ang ating saligang batas, ang Vice Presidente ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. At yak, na boundary ka na. Balik na lahat kayo nila Harry Roque sa Malacanang, diba, lahat ng mga laya na si Kibuloy, lahat, diba? Oh, wala na to mga friend. Pero yun nga sabi ko, ito pa yung nagsabi na, ngayon, ngaw-ngaw siya ng ngaw-ngaw na adik. Putang na, ito yung naglabas nung resulta nung sa St. Luke na negative si PBBM eh, di ba? O, hindi ka, ito, resulta. Akong magagawa doon, wala kang magagawa, hindi natin pareho imbensyon yan. Iyan ay nakasulat, nakagarantya, at nakaukit sa ating 1987 Constitution. Again, people are saying, or at least there are groups who are saying, why stop at the President? Why not include the Vice President as well? Yun ang sinasabi ng iba, ang panawagan hindi lamang ang iisa ang dapat mag-resign, kundi lahat na mag-resign because they have disappointed the Filipino people. But we're going to have to leave it at that. As you said, pwede tayong maghapon magdiskusyon. But I appreciate your time being with us this afternoon. Former Executive Secretary Vic Rodriguez there joining us. Maraming salamat po. Good morning, good morning. Siguro mga friend, hindi na ulit i-interviewin ni Carmina Villarruel. Eto, sa totoo lang, no, minsan, itong mga mainstream media, hindi tayo nag-aano, kung bakit gustong-gusto nila imbitahin sa kanilang mga ganyang klaseng uring tao. Wala naman silang makukuha ang magandang sagot yan kung hindi. Puro anti-Marcos nga yan. Gusto nila si Sara Duterte po. Nung minsan naman, ang kausap naman si Defensor naman, ang kausap ni Karen Davila. Ay, ano ba yan? Kung ganyan ang... Ano makukuha yung sagot sa mga yan? Oh, di ba? Wala kayong makukuha ang matinong sagot sa mga yan. Kung hindi, iisa ang sasabihin yan. Dapat mag-resign na si Bongbong at na makaupo na yung kanilang puon. Tangina. Di ba? Na magtaka itong mainstream media na to, no? Bakit kailangan pang pag-aksaya ng panahon yan, mga Duterte alay na yan? Eh, isa lang ang sasabihin yan. Oh. Di ba? Ewan ko. Siguro ngayon, madadala na si Carmina Villarruel, hindi niya na, Constantino pala, Carmina Constantino, hindi na niya mag-iimbita ng mga ganitong uring nila lang, no? Maski si Harry Roque, may mga ewan ko. Ito nangyayari ko ngayon, no? Filipino Catholic Hold Procession.
back in shrine sa shrine. Tayo 2 hours ago lang ho ito. Oh. Ang sinasabi ho rito, N Dynasty. N Dynasty ang nakalagay sa kanilang mga placard, no? Kulong lahat! Mga kurako! Ito mga pare at mga madre ang nandito. Oo. Filipino Catholics hold procession backing November 30 anti-corruption rally. Oo. Hindi nawala ang mga dinastiya, hindi mawawala ang mga ghost flag control. Si Father Robert Reyes o yun. Sabi nga, maligayang pista ni Kristong Haring Lingkod. Maligayang pista ni Kristong Haring Lingkod. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Sorry, you among women, and blessed... Iniba na nila, Kristo Haring Lingkod na. Ano yata ngayon eh? Kristo Haring Kristo yata ngayon eh. Oh, Kristo Haring Kristong Hari pala, Kristong Hari. Oo. Marami rin oh. Is the fruit of your womb, Jesus. Hope. Mas makapalo sa 30 sigurado. Oo. Pero yung panawagan nila na N Dynasty, eh ano ho yan, pag ano ho siguro, pag nagpalit na ho ng tao ang Pilipinas, yung bang nagunaw yung Pilipinas, panibagong sibol, ang mga tao, panibagong mga wala ho yan, N Dynasty. Panahon pa ni Matusalim yung Dynasty na yan, wala na yan. Oo, hindi nyo na ho pwedeng gibain pa yan. Eh, paano katagal-tagal na yan, N Dynasty na yan. Oo. Natapos nga lang yung Dynasty na yan nung panahon ni Marcos Sr. Nung nag-martial law siya, o pinaan. Kaso naman, wala. Nagbalik ulit, wala. Diba? Balik tanawan natin, bago tayo mag-collab. Si Ferdinand Marcos Sr. nung araw, tignan mo kung magsalita. No? Kung paano ka-intelihente. Yung mga jokes niya, ito mga joke, hindi kaya ng mga joke na ito si Satanas na Duterte na to. Ito. Typical anecdote that has happened in the palace. And sometime last year there was a palace visitor from another country, and he had come to call on us in Malacanang. And during his call, it seems that he bypassed the palace aides and escort before he could be formally announced. To me, he came face to face with the young Mrs. Marcos. Impeccably polite and diplomatic, he engaged her in conversation and forthwith asked about the health of her father. Yung bisita raw, mga friend, binaypas pa raw yung mga security, tapos nung nakaharap na raw si First Lady Imelda Marcos, tinanong daw siya kung kamusta ang health ng iyong tatay. Referring to me, sabi ni Ferdinand Marcos Sr. Tawanan ng mga tao. Ganun mga biro. Hindi kaya ito si Duterte, mga putang ina kung ano pinagdadaldal. Sampalin kayo si Satanas, putulin kayo. Tumatawa rin yung mga tanga. Layo yun. Meaning again, alas, the health of the president.
You can imagine his chagrin, my mild embarrassment, and Imelda's amusement when I walked into the room and said, I see that you have met my wife. There's a true story. Ganun mga patawa. Oo, hindi gaya si Duterte. Pero tumatawa naman yung mga baliw, di ba? Intermission, kalat ni. Oh, si Tatang, nakadali si Tatang, Oh, no! Ang galing mong humalik, siguro madami ka nang naging syota. Wala pa. Promise, ikaw pa lang ang naging syota ko. Talaga? Saan ka natutong humalik? Dun sa alaga kong unggoy. What? What? Oh, no! Ang galing mong humalik, siguro madami ka nang naging syota. Mag-collab na tayo mga boss. Sexy ka, lahat na yung bata ni Tatang, ha? Nakakanlong pa sa kanya yan, Boy Hong Kong Balong, shout out. Oy, bukas, kwentuhan tayo, gusto mo nak. Musta po Tyrox? Eto, sa tingin ko, ang pinaka-worst corrupt in the Philippine history. Nakakahiyang maging Pinoy sa panahon na ito. Buti ka nga, nandiyan ka eh. Ako nandito, hindi ko pwede ikatla yung Pinoy ako eh. Librado Dubigo, shout out Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Skip muna sa komento kay Grace Chingsay. Kay Sister Grace Chingsay na lang muna ako magkukomento. Hoy, Sister Grace Chingsay, tinamaan ka ng isang tumpok na kuto. Ano ba mapapala mo? Kahit marami kang salapi, kaaway mo naman ang kapatid mo. Ano ba yan? Iuntog mo yung ulo mo sa pader para magising ka at matauhan. Matauhan kang tinamaan ka ng lintik. Pwe, gayating hindropot, galit na ako. Baka bukas may vlog na naman ako sa walang yan sa totoo lang. Shout out, Miguel Edwin, Mike, shout out my friend. Wilfredo Makaraig, shout out. Ang ayuda ay alisin na dahil yan ang punot dulo lang ng kurakot sa laki ng utang namimigay pa. Para ano? Alangan namang hindi mamigay. Siyempre, kumbaga sa namimigay nga ng ayuda sa mga mahihirap dahil para wag sila mag-rally. May konsensya pa, kumbaga sa yung ayuda na yan, konsensya na lang itong mga magnanakaw na to. Poring Peña, shout out. Gandang gabi, Serox. Tama po kayo. Bawiin ang mga ninakaw at panagutin. Nakakalungkot mga nangyayari. Alisin na ang mga confidential fund at i-abolish ang mga political dynasties at ang lalaki ng allowance nila. Palitan na pati Comelec chairman. Talagang dapat yan, yung Comelec chairman na yan. Tignan na salin yan. Wilfredo Macarig. Kung sino ang pinakamatalinong magnanakaw, yon ang pinauupo ng gobyernong nakaraan at kasalukuyan. Tama ka dyan, Wilfredo Macaraig. Welcome to the club, Sumagot si 3J Siopo. Natural, matalino nga Kaso, ang mga bumoboto, ang hindi matalino, yun na yun. Yun nga Porting Peña ulit, Karox, pati may mga kaso, wag nang patakbuhin sa susunod na eleksyon. Mananalo pa yung mga yan gamit pera ng bayan. Totoo. Si Garcia ang Erlinda si Diego, shout out. Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga Warriors. Na-miss ko tuloy si Senator Coco Pimentel. Ganyan ang tunay na sona. Feeling ko tuloy. Gusto ko rin tumayo sa bulwagan para magsalita ng buong katotohanan sa ating bayan. Nakikiisa po kami sa iyo, Congressman Erice, Panginoong Jesus. Bigyan niyo po ng tanglaw at paraan na dapat gawin at maalis na ang mga nakaupong korap na nagpapahirap sa ating bayan. Mayaman naman po talaga ang ating bansa, kaso ang yumayaman lang itong mga gahamang politiko. Yung mga nakaupo, magnanakaw, yung mga nagsasalita ng tama, walang posisyon sa gobyerno. Kaya helpless tayong lahat. Totoo yan, nak. Sumagot si Kalatni,
Huwag kang mawala ng pag-asa, Miss Marilu. Dasal lang ang katapat ng mga ito. At syempre, huwag na huwag kang mag-skip ng ads. O, di ba? Marilu Pabian ulit, oh. Maling advice po ang nakukuha niya sa mga nakapaligid. Tama nga po sinabi ni Sec Llamas na itong si E.S. Bersamin di rin nagawa ng tama ang kanyang posisyon. Sumobra ng talino mga nakuha niyang nakapaligid sa kanya. Kaya umabot sa ganito ang kalagayan natin. Mismo. Sa AJ, shout out. Karox, gayahin natin ang istorya ni Dr. Sibago, the movie. Titino ang bayan, panahon na. Totoo. Kalat niyo. Good evening, Kasani. Kapunin mo ang mga kawatan na yan, Kasani. God bless your family. God bless kalat niya. Pastor Julagon, my friend, shout out. Kalat ni ulit. Paulit-ulit na lang. Basta diploma in social studies ang hawak mo, ay disgrasya ang aabuti ng bayan. Ibinoto nyo yan, pagtiisan nyo ang ungas na yan. Diploma in Social Studies na. Natutulog sa pansitan pa. Sangka pa. Ay, naku, kalat ka. Kalat ni Bayo ito. Mais. Sabi ni Paring Perdi, ang anak niyang lalaki ay tamad at papitik-petik lang. Kaya wala talaga tayong maasahang tibay sa gunggong na presidente na ito. Mabuti pa na mag-evacuate na lang ito pabalik sa Ilocos at magtanim ng mais. Hala, uwi. Wala, hindi pwede kalat ni. Yung darling mo, baliw eh. Hindi na pwedeng yun na umupo. Magagalit si Montulpo. Kalat ni ulit, oh. Weak leader in social studies plus mga tangang botante equals Pilipinas. Lunod na sa kumunoy ng tae ang bansang ito. Yak! Totoo. Kalat ni ulit, utang. Malamang sa alamang, pagkatapos ng administrasyon na ito, ang utang ng Pilipinas ay aabot sa 50 trilyong piso. Putalagis, tamod pa lang may katakot na utang na. Yari ka, Pilipinas. Totoo. Ano yung mangyayari dyan? Maricel Chin, shout out. Joselito Mabait, shout out. Rodelia Alpilor, shout out. Xerox, makikinig lang po muna sa inyo. Grabe po talaga ang mga nangyayari sa gobyerno natin. Dasal ko, malampasan ni PBBM. Sinamahan pa ng kapatid niyang grabe kasamaan niya. Salamat, Xerox, at sa mga kabosing. Ingat tayong lahat and God bless us all po. God bless, Rodelia. Shirley Jaser, shout out ha. Kumilig ang problema, Karok. Sinasabi ko naman ang masama, corrupt din kasi kaya, ayan, mga nakakapasok na sa politiko, ang mga sindikato tulad ni Alice Goo, in check, nagiging official government ng bansa. Dahil babayaran ang mga botante. So sad. Totoo, ganun niya eh. Pero may tao sa likod niyan, si Alice Goo na yan, yung go-wapping na yan. Dapat nga yan, kumanta na yan, tanga na yan eh. Na ano pa rin yan eh. Nalulunod pa rin yan sa... Siyempre, hindi pinabayaan sa loob ng kulungan niya yan. Pinapakain pa rin. May nagdadala pa rin ng mga pagkain masarap dyan. Oo. Pero pag hindi na makatiis yan, tutuga na yan. Maski si Kibulog. Malapit na rin tumuga yan. Whiskey do. Nakabuti rin yung panahon ni Demonyo dahil sa kanya naglalabasan yung tunay na dambong sa gobyerno. At least ngayon we know them, sabi niya. David Allen Mendoza, oh. Good evening po, Karox. Kung may mas malala pa po sa salitang grabe, ayun na ang katayuan ng Pilipinas. Mabuti naman po at nagsasalita itong si Egay Irise. Wala po kasi akong bilib dyan. Nung nakapwesto pa ang Vice Mayor yan, Caloocan. Baka marahil po ay nakonsensya na din siya. Sana nga po ay makonsensya na ang mga politiko natin na mahirap pong mangyari. Yan. Suntok sa buwan yung David, konsensya. Pag may konsensya kang politiko, wala. Tingnan mo si si BP Leni Robredo, may konsensya. Doon na lang siya sa Naga.
Ayaw na yatang tumakbong presidente. Ha? Ang dami naman kasing pwedeng kunin ng mga advisor si Bongbong. Oo. Ba't hindi niya kinuha si Justice Carpio? Maganda yun, oo, kesa kay Bersamin. Oh. DOJ, nilagay niya na lang ulit sana si Laila de Lima. Nung ba? Eto si Remulla DOJ pa to Ombudsman na, hindi pa rin nahuhuli si Bantag Ano ba yan? Ay, nako. David ulit, Karoks, kawawa naman po talaga ang Pilipinas at nagkaroon o nadagdagan pa ng isang inutil na senador sa katauhan ni Marcolecta. Biruin niyo po, ay nais pang i-hostage ang budget ng Office of the Ombudsman para maipilit ang nais niyang ipasok sa Witness Protection Program ang mga dismaya na walang mangyayaring restitution. Ay, sana nga po ay matanggal na yan sa Senado dahil sa pandaraya niya sa salin. Malamang, ang topic sana ni Congressman Shell Jokno, ang ganda ng interview sa kanya kanina. Bukas na ho natin pag-usapan niya. Ang ganda ng pagka-interview sa kanya ng ANC yata ang ganda, maganda. Ito lang inuna ko itong mga balita na to. Anyway, marami naman tayo naging topic, di ba? Leo Prional Lanesa, shout out. Ang galing magsalita, mga putragis, magnanakaw kayong lahat. Shirley Jaser, Ay, Shirley Esteras pala to, iba, Senado, halos mga komedyante, aktor o convicted. Iilan lang ang gaya ni Ping Lacson. Si Macubeta, hasta siyang ang masusunod. Ano na yan? Nakakabuisit lang panoorin. Ang pusit laging nagkakalat. Kailan ba yan tatakmain para di na makapagkalat ng kadiliman at kadramahan sa buong mundo? Tingnan right hand niya si Babalu. Nagkayupi-yupi na ang retoke niya sa paninira kay PBBM. Ramon Valencia, shout out Bossing, kaya hindi kumibo yung mga nakapaligid kay BBM ay kumakamada rin yata sa kaba ng bayan. Ramon ulit Bossing, ang mali lang ni BBM yung nagtiwala siya at dahil din sa sobrang bait niya, inabuso naman siya ng mga nakapaligid sa kanya mismo. Ramon ulit Bossing, napanood ko rin yung si Alvarez, taga Mindanao. Matindi yung pinagawa niyang palasyo at kalsada sa lugar niya. Dapat nga inimbestigahan na rin yun kasi mismong anak na niya ang naglabas ng ebidensya para imbestigahan. Pero parang walang ginagawang investigasyon. Anong parang? Wala talaga. Lorna Bele, shout out. Ang sinasala kasi ng kumolekta, magkano afford mo? Ay, Lorna. Minsan ka mag-comment, malupit ta. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Apolinar, Analisa, shout out sa inyo mga bossing Ito naman, Tia Deli. Makadurog puso po, Sir Rox. Talaga pong tumatagos bawat binitiwang salita ni Sir Erice. Timawa ka na lang po, Sir Rox, at sobrang itim po talaga ng budhi mo pag di ka po tinamaan ng makabagbag damdamin na speech po ni Kong Erice. Totoo yan, Tia Deli. Totoo naman po kasi talaga yung Sir Rox. Kung bakit po tayo naandiyan sa kaun ng kumunoy. Tayo pong mga tao ang pumili kung saan po tayo nasasadlak ngayon. Totoo yan. Kakaunti po ang may matitino at matutuwid na pag-iisip, Sir Rox. Natatalo po ng dala ng kahirapan at kamangmangan ang pagpili po ng tamang iluluklok para maglingkod sa bayan. Totoo yan, Tia Delica. Nang dahil po sa pang-uuto, panggagago at pang-aabuso ng napakaraming politiko, ayan po ngayon ang itsura natin. Lahat ngayon, Sir Rox.
Puti ka nga, nandyan ka eh. Bugbog sa panlalait at pangmamaliit ng ibang bansa dahil po sa sobrang kahihiyan na idinulot po sa atin, sa sobrang korupsyon at sobrang pagnanakaw ng mga pinutukan po ng lintik na mga buhayang hagum. Paano ka naman po di aatakihin ng suya, suklam at yamot, Xerox? Di bali po sana kung sila lang po ang apektado. Kahit po magpagulong-gulong pa po sila sa dagat ng apoy, wala po tayong pakialam. Kaso nga, Xerox, ito po yung kasabihan na sakit ng kasukasuan, sakit ng buong katawan. Totoo yan, Tia Deli. Wala pong hindi damay. Lahat po sama-samang magpasan ng hirap at pasakit na dulot po ng mga impactong demonyum satanasyo. Ay, ulon, emoji. Ha? Mga leche, mga anak kayo talaga ng Judas, Barabas, Cestas, mga buwisit. Sanang nangyayari po ngayon, Xerox, kapag ang mga di po tayo lahat nagising sa bangungot at gabi ng lagim na ito, Xerox, ano pa po ang silbing magiging utu-utu na lang po ulit tayo? Ano po? Yun, wala na talaga yun. Kung kayo po talagang nagpapakamatay ulit, sana po kayo pong magpapauto ulit, magsitalo na lang kayo kung lahat sa kumunoy. At parang awa nyo na, huwag nyo kaming idamay. Wala tayong magagawa, Deli, damay talaga. Kung talagang sobra na kayong inutil at bugok, kayo na lang yun, hindi kami, mga leche. Iisa po, Xerox, ang mensahe ng lahat ng kaguluhan na to. Binigyan po tayo ni Lord ng leksyon kasi binigyan niya po tayo ng talino para pumili ng tama. Talino ba kamo? Wala. Binigyan niya po tayo ng talino at di matinong kandidato. Pero sino po ang pinili ng taong bayan? Doon po siya nahulog. Doon po siya naghulog po sa atin sa puro korupsyon, nakawan at sobra pong kahihiyan. Kaya mensahe ko po sa atin ni Lord Xerox, sa kanya po makinig at wag po sa bulong ng mga demonyo. Kay Lord, lagi po tayong ligtas. Di po tayo ipapahamak. Si Lenny po ang isinugo ni Lord na dapat po sanang pinili ng mga kababayan natin, pero mas pinili po ang mga pusakal. So lahat po tayo ngayon, Xerox, nagpapahinog po ng bukol. Ako po ilalayas po muna at kailangan ko po, Xerox, na kumalma. Baka di ko po mapigilan, Xerox, sa sarili ko. Makapagbitaw na po ako ng mga salitang di kaayang kainin ng aso. Tawan-tate. Mahabol ako ng pitik. Mahabol ako ng pitik ng tenga ng aking mga kawarriors. Siya nga po, Xerox, sa ubod ng haba naman po ng talata, di ko po mapigilan talaga ang sarili ko na di kumuda at maglabas po ng suya at suklam. At yamot po sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang inyong asungot na Tia Deli. Oo naman. Chupista Bunaaw, shout out ha. Good morning po kuya at sa mga kawarriors. Ha? Hiwalay na po ba sila Sheila Israel at Dan Fernandez? Parang ganun yata. Bukas gusto niya na. Showbiz balita. Grabe na nangyayari kay Ellen Adarna saka kay Derek Ramsey. Putik yun. Talaga to si Ellen Adarna na to eh. Mary Lebron, shout out. Good morning, Xerox. Sabi niya, no skipping ads. Good morning. Wilfredo Contreras, shout out. Hindi din ako believe kay Pinoy Carox. Sorry, alam ko makiling ka sa mga dilawan, pero hindi ako believe dyan kay Irise. Hindi naman ako makiling, Wilfredo Contreras, hindi. Kung saan lang ako, yun lang talaga para sa akin yung tama. Wala akong kulay. Kung maganda ba yung ginawa ni Digong, bakit hindi ko pupurihin? Kung maganda ba ito kay Bongbong, bakit hindi ko pupurihin? Diba? Doon tayo lalagay sa tama. Wala akong pakialam sa kulay, Wilfredo. Hindi. Hindi. Panahon pa ni Cory, kunyari walang korupsyon. Ang sumipsip ay ang PCGG. Ngayon, umupo lang si BBBM na ungkat ng matinding anomalyang ito.
at hindi niya pinalagpas. Siyempre dahil sa panggulo ng mga Duterte, kaya magkaroon ng halt ang mga investor. That's why, di ba? Ako, Wilfredo, ang pinagtataka ko, putang ina, bakit ngayon ang maraming mga dadaldal, putang ina, nung panahon ni Digong, pinagpapatay ng mga Pilipino, pinagmumura na yung Panginoon, pinagmumura na, putang ina, wala naman nagdadaldal na ganyan. Wala rin mga raling ganito. Ha? Lalo na yung Iglesia ni Cristo, wala. Di ba? Mas grabe nung panahon ni Digong kaysa ngayon sa panahon ni Bongbong. Sa totoo lang, si Bongbong, pinahabol niya yung mga magnanakaw nung panahon ni Digong, hindi. Magnakaw ka, tatanggalin ka sa pwesto. Ayos na. Kaya simple lang nun, panahon Gusto mong maging bilyonaryo, maging will-time millionaire. Kaya kaibigan ka ni Digong. Gaya siya to. Alvarez, ginawang House Speaker. Puta yan. Mamaya, wala na siya House Speaker. Pero tingnan gaano ka. Dapat ng dumikit kay Digong. Puta yan talagang isalin yan. Pati yung mga, kung ano-anong mga general na yan, dyan, ngayon, nagsiyaman lahat yan. Kaya walang nakapagpudita kay Digong Hawak niya yung military. Ang hawak, yung mga ulo ng militar, mga general, bigyan mga pwesto. Ganun nangyari. Kaya nga sabi nga ni isang military na tagapatay niya noon, pumatay kila, kalimutan ko yun naging isang malaking kagamitan sa sindikato ang mga kapulisan. Si Espinido, Elizabeth Scare, good morning Sir Rox. Ang importante, sipain ang mga Duterte at yung mga korap na opisyal at itong COMELEC, sana mabago na sistema nila na di sila nababayaran at dapat di pwedeng kumandidato ang mga walang pinag-aralan at yung mga ex-convict o may mga kaso. At makapag-isip ang mga bubutante ngayon. Oo nga pala, dami pa rin ding bobo. Kawawang Pinoy dahil sa mga bobong yan. Totoo. Marcelo Chan, shout out. Useless ang COMELEC, Karox. Trabaho nila ang mag-screen ng mga kandidato. Screen. Ang ini-screen yata, bulsa ng kandidato Ano si Kabayo nakatakbo, putang ina. PJ Shop ulit natatakpan ng screen ng $. Pag di ka pa naman nabulag dyan, ewan ko na lang. Ay, kay di ka na makita ng COMELEC, yung mga kandidatong palpak. Erlinda si Diego. Correct, Zero. Sana COMELEC talaga ang problema. COMELEC talaga ang problema. Oo, laking problema. DJ Show pala ito. Xerox, paano yan? Si Panelo mukhang bumabaliktad na ata. Abay, hindi daw weak leader si BBM. Natatakot ba siyang mapasama sa mga kinakasuhan ngayon? Kaya nagbabait-baitan? Pwede. Hindi ko pinapanood yun. DJ Show ulit Ito naman si Harry Roque. Sabi ng sabing bumaba na si BBM sa pwesto at ibigay ng upang kay Sara para nga naman makauwi na siya sa Pilipinas. Para bang candy lang yun hinihingi. Ay nako, itong si Harry Roque nawala na talaga sa katinuan. Marami sila yan. Sanhi na rin ng kanyang mga kalokohang ginagawa. Bakit hindi siya umuwi sa Pinas at harapin niya ang kanyang mga issue? Wala namang ganyan na talaga. Dami, puro masira ulo. 3J Show ulit Kung kaya lang ni Bongbong Marcos ideklara martial law, pabor ako Saray Kongreso, saray Senado. Paghuhuli lahat yung mga putangin ng mga wala na. Diba? Ay, tingnan mo. Nakatakas ng 4. Ay, putangin. Gaano kahirap manghuli ng mga ganyan. Diba? Si Bantag nga, mahuli. 3J Show ulit Sinong nasa katinuan ng isip ang mag-resign sa pwesto para lang ibigay kay Sara? Itong si Harry Roque, ang wala na sa katinuan. Sayang ang kanyang pagiging abogado, napunta sa wala. Pati kayamanan niya, siya ang nawala sa katinuan dahil lang sa pagpapakakuta niya sa mga Duterte. Wala naman siyang napapala, ni hindi na
na pinapansin ni Sara, maraming pera na yan. Buti pa si Panelo marunong tumimbang kung alanganin na siya. Pero wag din tayong makasiguro dyan kay Panelo. Yung mga ganyang galawan, may ibig sabihin yan. At tiyak, hindi maganda yon. Sinabi mo pa, Panelo. JC ulit oh. Ito pa ang isang kahindik-hindik na katangahan. Na ito, yun nga tinabi ko no, na ako ang ngiming sabihin kay si Victor Rodriguez kung halimbawa daw mag-resign si BBM by virtue of the Constitution ay BP ang papalit, which is tama naman, pero hindi yan ang issue. Ang issue, pag pinag-resign sila si BBM dahil sa korupsyon, pero ang ipapalit mo naman ay isa't kalahating korap din. Anong isa't kalahating korap? Dobling korap, kamo. Anong logic doon sa pagpapatalsik kay BBM? Di ba, Sir Rox, isa't kalahating bobohan itong gustong ni Victor Rodriguez. Kung gusto nilang pababayin si BBM, dapat pati Sara, dahil Sara is not a saint at all. Totoo. Nga yan, mga baliw na nga yan, mga yan. Walang alam yung mga putang ina niya kung hindi kailangang iluklok nila by hook or by crook itong demonyo. Rejection po nito. Pinababa niya sa pwesto si BBM dahil gumagawa ng tama. Pinapakulong ang mga korap. Pero si Sara, na hindi may paliwanag ang kompipan niya, 165 million pesos, mga fake names like Mary Grace Piatos at kung ano-ano pang tahimik ng mga mangmang na DDS. Kaya may comment dito si Rox Wilfredo Macaraig na ang mga matatalinong magnanakaw daw ang nai-elect. Kasi nga, ang mga botante ang hindi matalino. Yun nga. Kaya nga dapat nga baguhin eh. Iboto mo ba naman si Barcoleta, Kimo, Bato, Bongo? Ox naman si Lito Lapid kahit iboto ninyo kasi tahimik lang siya. Tahimik, kumurap, o di ba? At least wala nang dada. Kundi ba naman isa't kalahating hindi matalino itong mga miyembro ng INC? Pag sinabi ng boss nila na ganito ang iboto, yun ang iboboto dahil sa nagbibigay ng pera sa kanilang simbahan. Di ba, Sir Rox? Yun nga, ay, kawawa talaga mga matatalinong botante. At the overpower ng mga hindi matalino. Ewan na ko. Diba? Oy, mission accomplished mga boss. Ay, nako. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, Eman Escalona, shout out ha. Brother Elias Isyo, hanggang bukas bumuli mga friend, no? Malamig na upo dito sa Isabela. Oo. Ay, Lord. Hanggang bukas o mga friend. Malamang si Carmina Constantino hindi na ulit mag-i-guess itong Victor Rodriguez na to. Good night. God bless.